The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. The one who comes from above is above all. The one who is of the earth is earthly and speaks of earthly things. But the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever does accept his testimony certifies that God is trustworthy. For the one whom God sent speaks the words of God. He does not ration his gift of the Spirit. The Father loves the Son and has given everything over to him. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Jesus continues to speak to Nicodemus. This is what our Gospel is all about. He is talking to Nicodemus. A little review. The other day, we learned about who Nicodemus was. As a review, Nicodemus was a member of the Pharisees, but believed in the miracles of Jesus. Alam naman natin, yung mga Pariseo, hindi naniniwala kay Jesus. But Nicodemus, every time that Jesus performs miracles or healings, he believes in Him. Naniniwala siya, napapaniwala siya. But he just had a hard time believing that He is the Messiah. Naniniwala siya sa mga gawa na milagro, pero pagdating sa mga pangaral, medyo nahihirapan pa siyang maniwala. And that is why today, in our Gospel, Jesus is introducing Himself to Nicodemus, continuously introducing, not only through His miracles or healings, but introducing Himself personally. As we heard, He told Nicodemus that He is someone who is from above. And He testifies that what He has seen and heard, pinapatotohanan niya yung nakita niya at naririnig niya. Because Jesus is from above. Kung baga, sa Tagalog, makalangit. Most importantly, Jesus also told Nicodemus that the one whom sent, or the one whom God sent, speaks the words of God. Siya ang sinugo ng Diyos na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sinugo ng Diyos na nagsasalita, nagpapahayag ng salita ng Diyos. This is how Jesus introduced Himself as someone who comes from above and speaks the words of God. Hindi ba? Ganito din po ang isa sa ating mga paraan para kilalanin ang tao. Bukod sa kanyang pangalan, ugali, o mga hilig, nakikilala natin ang tao ayon sa lumalabas sa kanyang bibig. Tama po ba yon? Nakikilala natin ang tao ayon sa lumalabas sa kanyang bibig.
Kilala natin sa opisina o sa barangay kung sino ang mga chismosa. Bakit? Kasi ang lumalabas sa bibig ay, alam na alam, di ba? Chismis. Ganon din, kilala natin ang sinungaling. Kilala natin ang mga palamura. Kilala natin ang mga prangka, ang mga malalambing, tapat, ang mga matatalino. Nakikilala natin sila dahil sa mga lumalabas sa kanilang bibig. Yung matalino, hindi mo makikilala pag hindi nagsalita. Hindi po ba? Yung mga malalambing, hindi mo naman makikilala kapag hindi binuka yung bibig. No? So, through words, we get to know people. Gaya ni na Pedro at ng mga alagad ni Jesus sa ating unang pagbasa, sila ay nakilala ng mga pinakapunong saserdote, na mga alagad ni Jesus dahil sa kanilang mga pinapangaral. Nangangaral sila tungkol kay Jesus. Kaya sila madaling nakilala ng mga alagad ni Jesus. At dahil dito, dahil sa kanilang mga pangaral, marami nang naniniwala at sumusunod kay Jesus. Dahil sa mga salitang naririnig nila tungkol kay Jesus mula sa mga alagad o apostol ni Jesus. Ito din ang dahilan kaya naman sila pinatatahimik ng mga punong saserdote. Yun ang malungkot. Nangangaral ka lang tungkol sa katotohanan, pinapangaral mo lang ang salita ng Diyos, pero pinapatahimik sila ng mga punong saserdote. Bakit? Dahil lumalaganap na ang pananampalataya kay Jesus. Nais silang pagpapatayin dahil sa kanilang pangangaral. Ang mga alagad nakilala dahil sa mga lumalabas sa kanilang bibig. Ganyan din po ang nangyari sa ating santo ngayon. Si Saint Stanislaw, pinatay. Isa siyang obispo na nangangaral tungkol sa korupsyon. Ayan, di ba? Sa atin, pag nangaral ka tungkol sa pagnanakaw, yan, papatayin, pinatay. Pinatay ng hari. Pero nangaral lang naman siya. Naging masigasig lang siya sa babatikos sa mga magnanakaw, sa korupsyon na nangyayari noon. Pero siya'y santo because he used the word of God. He used the truth. He spoke the truth. And this is the proof that words can be powerful. May kapangyarihan ang salita. Depending on how you use it. As they say, it can make or break anyone. It can also influence and deceive a person. And words can build or destroy people. That is why we have to be careful with people's words. Because not everyone speaks softly is really soft. Just as not all sweet words are really sweet. This is the sad reality that people at times use words to conceal something bad. Sa panahon natin ngayon, nauso yung salitang budol. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng budol? 'Di ba? Nabudol na po ba kayo? Hello? Ayaw natin tanggapin, nabudol tayo. Sino yung mga binoto natin? Hindi ka nabudol? Bahala ka dyan. Sa online shopping lang huwag na tayo pumunta doon, baka mapatay din ako Sa online shopping lang, ilan sa atin ang nabudol nung sinabi, maganda ito, makinis, bili na kayo, 'di ba? Matibay, 'di ba? Yung salitang budol na uso.
Kasi pinapaniwala natin ang isang tao gamit ang salita. Mabuti na lang, may panlaban tayo dito. And what is that? Testimonial. The testimony, yung mga patotoo, yung karanasan natin na pinapatotohanan natin. Di ba ganun sa online? Oh, bago mo bilhin, para wag ka mabudol, basahin mo yung testimonial ng tao. Di ba? Nung mga nakabili na, magsasabing, oo, matibay nga siya. Oo, maganda siya. Oo, malaki siya. Oo, ganito siya. No? Basahin. Oh. Testimonials. And this is what also Jesus used. Hindi lang puro salita. He testifies. He testifies to what God tells him. Merong nakikita. Merong karanasan. And same with people. We may be deceived by beautiful and sweet words. But through testimonials, it can easily be detected if it is true or not. My dear brothers and sisters, words can only have power if they are supported by actions. No matter how beautiful the words we hear, without action, they will only remain in our ears. Amen.